Testing 1, 2, 3. So, okay, good evening everyone. So today, mag-proceed ta discuss sa ato ang supposed to be lab. So, last meeting we discussed about we discussed the Poisson distribution and the exponential distribution, in which the Poisson distribution is used to calculate the probability of when the next event to occur, given we have a rate parameter lambda, or that is our average. And aside for calculating the probability of the next occurrence, we also have the calculation of probability in about the waiting times, okay, in which that is for the exponential distribution. Okay, so in many real world situations, events happen randomly over time, and we want to understand kanang how often they occur and how long how long do we need to wait for the next one to appear. So combination sa Poisson ug sa exponential distribution. So example ani is kanang ang customer arrival sa isa ka store, or ang bus na mo-appear sa isa ka terminal ta given time, or kaning number of cars nga mo pass sa isa ka checkpoint, and so on, many events pa pud. So kani na mga events, they do not happen at regular intervals, dili fix, okay, so they arrive unpredictably. Pero although unpredictable sila, but we know na sila average time nga mo appear, pero dili pud na sila meaning nga inig average mao gid pud always nga average na pud nga values ang mo appear ana. Pwede mo magkulang, pwede pud mo exceed due to the process of randomness. Okay? So, it is excuse me. So, to better understand ang how these random events occur, so let's take a look at a timeline of events. So let's just say we have a timeline of events here. Kani, this is supposed to be our timeline of events. So ito nakita niyo ganina, but possible na to. So we have starting here is ang 0. And kani is tama ni siya sa infinity. Mano siya ang time. Okay? So let's just say we have a scenario of customer arrival sa isa ka store. So let's just say diri nga point na ay ni arrive nga customer. So diri pod nga time is na ni arrive nga customer na po diri, and buhat-buhat lang ni siya, wala tay exact time. So we assign this variable nga kaning diri sa first is mao ni siya ang diri na case nahitabo ang t sub 1, where we denote this as the time of the first arrival sa atoang customer or sa atoang event. And for this case is diri ang time for the arrival for the second event, and here is the third arrival for the third event, and here is for the fourth event, and so on. Excuse me. So another case is ang waiting time nga maghulat ta kanus ang mahitabo ang next event is mao ni diri ang atong waiting time. Sugod sa 0 t sub 1. Let's just say mao ni si waiting time sub 1 equals t sub 1 minus 1. Kay bali kani nga interval diri, kani nga time interval sugod diri, sugod sa 0 taman diri sa t sub 1 is mao ni ang waiting time, or ato na i-change yung red. Mao ni ang kaning diring red line, mao ni siya ang waiting time for the next event event to occur. So for this case po diri, or kani diri is ang waiting time. Let's just say we denote this as w sub 2 is the waiting time for the second event to happen
kani ang sa waiting time. Oops. Kani ang waiting time for the third event to happen, which is i-denote nato siya as t minus 3 minus 2, sakto man pud sad kay diri na siya nga case, di ba? Kani man diri. So, itong i-minus mo gini siya ang waiting time. And for diri pud nga case is di na siya kasaigo. But you get the idea. So, to calculate ang ato ang time of arrival using ang kaniya ang waiting time, we can actually, oops, it's a how many? So, I'm going to enlarge. Yan na lang ito ni. Okay, dali na lang ito sa kilid. So, to count for the arrival time, to calculate sa ato ang time of arrival is we can actually use kaninga formula, di ba? So, ato lang ning i-tweak or we manipulate ning formula nato sa each waiting time. We can use kaning t sub 1 equals w sub 1, and for the to calculate the time of arrival for the second interval or second time is we need to transpose this t sub 1 to the other side. So, we have t sub 2 equals w sub 2 or waiting time sub 2 minus t plus t sub 1 and so on. So, the general idea is to calculate the next waiting time is by using this formula t sub k times the w sub k plus t sub k minus 1. Okay? Where here, ang kaning waiting time nga w is it follows an exponential distribution. Diba kay waiting, we're talking about waiting time. So it must follow an exponential distribution with a rate or with mean or with parameter xp lambda. So, atong waiting times is, as discussed last meeting, is about it follows an exponential distribution. So, the arrival times here, kaning mga t sub 1 nato are random but they follow a kanang pattern. Okay? They follow an unpredictable pattern. So, kaning itong mga w sub k or ato ang mo ni atong ginatawag as inter-arrival times. Again, ang kanang mga t sub 1 or kanang mga t in general is mao na ato ang mga arrival times. Okay? Ang w sub k is mga inter-arrival times. So, okay, bali, in other terms is ang waiting time until next mahitabo ang event. Okay? So, they are the time between arrivals or again, no, to ang waiting time for the next arrival. Okay. So, ang lambda here sa ato ang exponential is mao ni ang average number of arrivals over time. Kani, mao ni ang average arrivals of average arrivals per time. Okay? So, let's just say kani nga if the rate of arrival is lambda equals 3 buses per hour, we have a conditions about or we have a situation about buses no nga mo-arrive sa isa ka terminal. So if the rate of arrival is lambda equals 3, sorry. Kahang. Lambda equals 3. This means that the time between two consecutive arrivals has an exponential distribution with 1 over lambda, or that is 20 minutes. Kibali, pag naatay mga waiting times, nga mga random variable, they follow exponential distribution. And ang mean sa ato ang exponential distribution is 1 over lambda. So, pilay ba? 1 over lambda. So, meaning daw ani, pag ang time nga mo arrive ang next na bus is mag-expect ta nga in 20 minutes is naaday mo arrive na mga buses. Bus or
buses. Okay? So, unsa may pasabot ani sa tuwang arrival time? Kaya atong i-explain balik. So, on average, we expect a bus to arrive every 20 minutes. However, ang actual arrival times, they are random. Okay? It might arrive earlier or later than expected. Okay? But over a long period of time or basta over a long period of time is ang average niya kay moabot og mga around 20 maabot og 20 minutes between na mga bus na mo arrive. Pero usahay pato magsobra say less than 20 minutes or usahay pod mga 20 minutes. But in general or sa sige appear ang mga buses now an average na gyud appear ana nga mga buses. Okay? Also po di ay sa ang time nga ang next nga bus mo arrive kay kuan pod sila independent of the last bus to arrive. Okay? So ang pag-arrive sa mga next buses dili niya maapektuhan ang number of wala siya naapektuhan sa previous na mga arrivals of buses. So mao ni ang property nga memoryless property sa exponential distribution. So ang past nga data niya kay wala man siya memory, again memoryless property, so dili maapektuhan ang next na arrival. Okay? I hope na sabtan na to. And so lisod na din ako makita inyong reaction pag inani ang case online. So sometimes interesado pud ta na interesado ta about gusto ta makabalo sa number of events in time t. Let's just say nga naa ko'y time gubot na kayo. Naa ko'y time interval t diri kani si t. At ani nga time given of period of time gusto ta makabalo pilay number of events nga mo arrive. So let's just say we denote na as n sub t. Ang kaning n sub t is the number of arrivals sa events at a given time. Okay? So we denote this as n sub t or the number of events in time t. So we can say that n of t it follows a Poisson distribution. O ano na lang, Poisson distribution, but this time is ang iyang parameter instead nga lambda is lambda sub t. I-multiply na to ato ang rate parameter at t. Ato ang lambda parameter, ang arrival times t. So, ang iyang probability distribution is it can be written like this. Probability of n sub t equals k equals kanila atong parameter instead of lambda. Gidungagan nato isa. Lambda sub t raised to k times e to the negative lambda sub t over k factorial. Okay? So, ang arrival times is nag-refer sa point in times. So, ato ang discussion for today is actually about the Poisson process. Okay? Poisson process. Process. So, kani all about is ang Poisson process. So, ang Poisson process is kanina model is it helps us describe how events happen randomly over time. So, na assumption ang Poisson process. Dapat ang events happen independently. So, again, sa kanidiri, so akong na-explain ganina katong sa pag-relate na kung number of buses, okay, dili maapektuhan ang pag-arrive sa number. Ang pag-arrive sa isa ka bus is dili niya ma-influensyahan ang pag-arrive sa mga another na pud nga buses sa next time. So, the events happen independently. So, ang events pud
it occurs at a constant average rate. For instance, diri is a kaning lambda. So, ang the time between events or atong ginatawag as kaning waiting time or inter-arrival times is it follows an exponential distribution. Okay. So, uh, let's have an example about Poisson process. So, we have here kaning kay last time kuan. Kaning pag-answer ani is we will use code in R. Okay? So, ato ni i-incorporate tanan sa R. Ako ning i-copy and ito ning i-butang sa R Studio. So, waiting time. So, dugay kayo mo open ako R Studio. So, na ako'y waiting time ay siya mo human og buff. So, ang kaning waiting time nako pag-abot ang kaning waiting time na mo buff human og buff ang R Studio or pwede na siya ma-code is it follows an exponential distribution. Okay. So, kaning oh sheesh. Have here kani diri. And ito ni i-comment. Sige. Kay last time, niadto ko sa Manginasal. And na-notice nako na pila ka customer ang mo-arrive sa next 2 hours ang malabay. Ug pila pod ang waiting time, aya na pod na naay customer mo-arrive. So, it got me thinking nga, pila ka ha? So, instead na magtagad ko dito for 2 hours or tibuok na ko pagkaon dito kay gina-count nako ang mga customers na mosulod ug ang arrival time or waiting time pod ayun na lang. Ako na lang siyang i ako na lang siyang i-simulate na. Ang taba ni kay dapat dapat dili ipa-kuan sa sir. Dili siya dapat ipakaon og mga lugar nga pwede ma-applyan og probability. Grabe ni. So sige, I have here a problem. Dali. Balik ta. With an average rate of kira na siya. So, ayos ta diri. So, may waiting time. Calculate the waiting time na mahuman ko plaster. Ani sa code. Sige. Okay. So, karon. So, mga inasal, observe. So, at mga inasal, so it observes that the customers arrive according to a Poisson process with an average rate of lambda equals 18. Meaning 18 customers per hour. So during a 2-hour period from 12 p.m. to 2 p.m. kibali, ang mga inasal, so, sayap ni, lutang kay pani. So at mga inasal, at mga inasal na mga customers, we want to understand how many customers they might or mga inasal, ang crew dito wants to understand how many customers they might serve and how long the waiting times between customers may be. So, for this problem, we need to use the Poisson process and exponential distribution to answer ang kaning mga following questions na makamap na to. So, what is the probability that exactly 40 customers arrive between 12 p.m. to 2 p.m.? For the second is, what is the probability that no customers arrive in the first 5 minutes? The third is, what is the probability that at least 35 customers arrive into our period? And third is, what is the probability, what is the expected waiting time between our customers? Lastly is, let's say, what is the probability that the next customer arrives within the next minute? So,
we will answer this problem. Okay? So for the number 1 is that given atong example ganina, mao ni siya nga case katong kani. Kaning we want to know the number of arrivals at a time interval. Kani. Kani follows kaning puson with a parameter of lambda t. Okay? So to answer that, here is excuse me sa in a while. Ihang na kayo, budget lang. So, okay, we will answer ang kaning first nga problem. So, what is the probability that exactly 40 customers arrive between 12 p.m. to 2 p.m.? So, we will write first to ang given, which is equivalent to, or we have the lambda equals 18. Okay? Or given na diya nga lambda equals 18. So, ang ato ang maximum of time interval na to, so good that from 12 to 2, so we have ato ang time is at 2 hours, diba? And since sa na-show ganina, similar atong illustration, ang rate sa ato ang parameter for this boson is it follows as kuan katong lambda times t, or sama nato na pagkuan lambda t equals ang product sa lambda times tong t max, or ito ang time, itong time max. So, i-define nato ni, and so ang atong goal is i-calculate nato ang probability that exactly 40 customers arrive. So, we will use, to calculate the probability, we will use ang DPOIS, and here is ang ato ang value diri sa DPOIS is 40, and atong lambda value is ang kaning lambda t, or lambda equals, lambda parameter is lambda t, or directly na lang lambda times t max. So, yung probability is 0.05. So, naay 5% chance nga exactly 40 customers ang mo-arrive sa arrival sa time nga 12 to 2 p.m. Okay, for the number 2, what is the probability that no customers arrive in the first 5 minutes? So for this case, the problem is we can think of this as kanang if walay customer nga mo-arrive in the first nga 5 minutes, then i-calculate na to ang waiting time na mo-arrive ang first customer after sa 5 minutes. Pwede na to siya maansiran that way by using exponential distribution. Actually, pwede po din siya magamitan nyo as puson. But, pwede na to ni magamitan of exponential distribution. And we need to treat this as an waiting time na ang first customer mo appear after 5 minutes na milabay na. Okay? So, to answer this is since ang given na to nga rate is expressed into R, and gusto na to i-calculate ang dili sa problem is ang arrival of ang probability nga pero customers will arrive in the first 5 minutes. So, we need to convert ang kaning 5 minutes into an hour. So, we have here sabi siya convert or convert or time in R is equivalent to 5 divided by 60. So to convert this 5 minutes into an hour is we need to divide it by 60. And since we need to treat this as probability or by using exponential distribution, then we can ang pwede na to ma-treat as ang kaning case as 1
kay ang unsa ni katong CDF sa ato ang exponential distribution. Bali 1 minus 1 minus CDF. So, ang yaang expression nana or ang yaang formula is expressed into this form. Negative ang rate nato nga lambda times atong time nga expressed in R, which is equivalent to, at atong chance is we have 0.22, or the probability that no customers will arrive in the first 5 minutes. If we express nato siya into arrival waiting time nga naay mo arrive nga customer after the 5 minutes is naatay 22%. Kay yes. Okay, proceed ta kay dili ko ka-open sa print kay mag-blue screen din ako ang laptop gyud. Sorry kaayo. So sige, proceed ta sa next nga problem nga what is the probability that at least 35 customers will arrive in the 2-hour period? Okay? So, to answer this is by using, or gusto nato i-calculate nga nga 35 na ka customers ang ma-arrive sa 2-hour period. So, itong gamiton ani kay katong Poisson process. With a parameter of lambda times t. Okay? And given man ta diri nga calculate na to ang greater than 35. So, if we express na to na into formula, we can write it as this. P of n sub 2 greater than or equal to 35. Nani daw ato ang pagpangita. And we can write this as nani nga case 1 minus ang probability of n sub 2 less than 35. Okay? So to write that in here in sa R is by using this equation. 1 minus we are gusto na i-calculate na to ang cumulative no, so kani need ta og mag-help ta sa P poise. Oops, wrong. P poise. So ang P poise is gusto na to i-calculate ang cumulative niya na probability. Okay? So, base na diri sa help. So, to write that is kani P poise. Calculate kani nga expression is we can write this is expressed as ang cumulative. Diba? So, we will use ang P poise na function in which is ang ipang sulod na to diri nga parameters kay kuan 30 kay may labot si 35, so 34, then ato ang lambda is equivalent to 18 man tong rate times ang time 2-hour period is 2. Oops. So 10 times 2. So ang chance is 0.5885 or 58.85% nga at least 35 customers ang mo arrive in a 2-hour period. So, kani pong balik ta diri sa number 2, we can actually use Poisson distribution ani as I have mentioned earlier. So, kay gusto man ta makabalo nga no customers mo arrive sa first 5 minutes, then same lang gyapon ang TR sa ato ang paggamit sa Poisson kay gusto man ta makabalo sa exact nga value like dili ang cumulative, so we will use ang the poise or ang density, diba? So we have 0
Then ang lambda nato diri sa depoys is kaning t sub r nato. So we will verify if equal ba ni siya sa atong pag-calculate nato sa exponential. Oops, sorry. Lambda equals dr. I think naisayop sa ko ang kuan. Naisayop sa ko ang pag-calculate. Sayop wala na ko na multiply sa lambda di ay. Sorry. So, which is the same naman pod sa, diba? 0.233 and kani. So, either gyapon nga ang pag-answer na to is inani by using a depoys or if we treat it as a waiting time, similar na pod gyapon siya. Sige. So, next question is what is the expected waiting time sa mga customers? Since ang waiting time is mo-follow siya ang exponential distribution, then ang atoang kuan, ang atoang waiting time is or ang expected value kay kani expected time wala man gi expected time is equal to 1 over to ang lambda and mao ni siya ang ato ang expected time which is 0.0554 hours 0.05 or 0.06 hours. Pero kung i-convert na to na into minutes kay lisod man na ibasahon. So we have ang kaning expected time is in minutes day. Minutes equals expected time times 60. So we have expected time in minutes kay 3.33 or 3 minutes. Kato ganina is 0.06 hours. But if we express that or convert na to na into minutes is it is equivalent to 3.33 minutes ang expected waiting time. So after ana is na dayoy mo appear na customer sa mga inasal. So last is what is the probability that the next customer arrives within the next 1 minute. So, pwede na ito gamitan og kuan waiting time gapon. The next customer arrives within the next minute is pwede siya kay minute man ang pagkuan diri ang given, so we need to convert it into an hour. TR na bala na po na TR equals 1 divided by 60. So we have dayon ang probability na diri is pag calculate nato sa probability is 1 minus exponential lambda times TR. And it is ano na negative naman tao ni. Dili dapat ni siya mag-negative kay dapat na ako na miss dili nga I think na ako nabutang dili nga negative. Na miss na ako nga negative. So ang value is 0.26 or 26% ay ang chance nga next customer will arrive within the next 1 minute. So, ato lang gigamit pag-calculate diri is by using ang CDF sa ato ang exponential distribution. Similar sa ato ang pag-discuss sa last meeting. Okay, so proceed ta into new or another problem. Dili na nga case ang i-simulate na to ang number of arrivals over time. So, suppose that we are observing the flow of customers entering the Mang Inasal during a busy afternoon. So, customers arrive randomly one at a time, and we want to understand their arrival behavior by looking at their actual arrival times on a timeline.
So to explore this, imagine we recorded every customer arrival during a 2-hour observation period. Ooh. So from these arrival times, we want to answer a few important questions. So our first question is, how many customers arrived during the 2-hour period? So may buo na to diri ang overall picture sa tong customer traffic. So the second is ayun na lang. How many customers arrived between 30 minutes and 1 hour? So instead gani na nga probability karon gusto na nato mahibaw-an ang pila ka buok ng mga customers nga may arrive. So pabali na ta, pabali. Number 3 is what are the inter-arrival times, meaning or how long is the waiting time between one customer and the next. Okay? And lastly is what does the counting process look like kung ato ang i-plot ang ato ang timeline. Sige, so mag-code ta ani diri by using katong or express na to ato ang gi-discuss earlier into this equation. So diri i-code sa nako diri ang kuan no, ang given we have lambda equals 18. We will answer first ang kaning number 1. So ako nang ibalhin kaning kung lambda nga to nga given here. Same man gyapon ang given nga lambda. So two-part ni nga problem. So how many customers arrived during the entire 2-hour period? So same ang lambda and we have ang t nato diri is itong time max or t max nito kay around 2 hours. Okay? This represents the 18 customers. Ito na lang i-write pa di na mawala. 18 customers per hour. And kani is ang base sa problem is i-observe nato ang number of customers number of customers arrived for 2 hours. So, sa earlier nga nga illustration, we can simulate ang arrival times, you know, given ato ang waiting time ato nga inani siya expressed into form W times T sub K minus or plus T sub ang waiting time is T sub K minus 1. Okay? So, assume nato diri nga mag-start ta at 0 nga hour. Okay? Dayon, atong i-calculate ang ato ang mga arrival times. So, in which mao man ni ang okay, mabalik ko diri sa paint, in which mao man ni ang ato ang 1. So, W sub K equals T sub K minus T sub K minus 1. So, in a given timeline of events, suppose nga mo itong T sub 1, T sub 2, and ang sugod ta sa 0, kini taman infinity. Ang kani diri nga case, taman diha is mo ni ato ang waiting time. So, ato adong goal is gusto nato i-calculate ang or simulate nato ang arrival times. Okay? So, para makuha nato atong arrival times ani kay ani ang pamaagi. Mag-define sa taog variable nga t at time equals 0. And after nato ma-define ang times 0, di ba? We know nga ang waiting time kay it follows an exponential distribution with a parameter lambda. So, base din ana, we can calculate dayon ang ato ang arrival times, in which pag makalculate atong arrival time is ato lang ning kuan at
ang kaning nga part is ato ning i-transpose from the other side. So makakuha ta og T sub k equals W sub k plus T sub k minus 1. But we know from the second nga sa second nga start, sa second nga time, makalculate nato na siya by calculate by sa first nga time sa first nga time, makalculate na nato siya if mag-generate ta og first nato nga waiting time plus 0. Okay? So magsugod man ta sa 0, di ba? So sa second na pud nga time, we can generate na pud dayon ang mag-generate na pud tag second nga waiting time plus we add plus ang arrival time sa first. So hence mo ni ang general niya nga equation. So incorporate nato na diri is we will use while function. I think dali ra siya i-incorporate if ina nga case. So magbutang sa taog arrival times. So mag-define ta og variable. So diri na to ipang store ang atong mga arrival times and we will write a t katong first nga time is sugod na siya sa 0. So here comes the part na mag-simulate ta sa atong mga arrival times. While true is diri na dayon to. Mag-generate sa ta og waiting time. In which ang waiting time nato is it follows an exponential distribution, exp. exp na karon kay gusto man nato i-calculate ang arrival times. So we have isa lang dayon ang rate nato kay kaning given nato nga lambda. And after then ano nato makalculate ang waiting time, i-add nato na siya sa ato ang waiting time plus ato ang t. Okay? Since sugod kay 0 pa man na siya, so incorporate or makuha gyapon na tong idea ganina. So we do this multiple times and kay ang ato ang condition diri kay set into true, we need ta magbutang og decision na ma-false siya. So if ang time nato is ma-exceed na siya into 2 hours, then stop na. Okay? So if atong t is ma-exceed na sa ito ang maximum of 2 hours kay 2 hours man na to ang gina-observe. So 2 hours. T greater than T max, then we set kaning break. Otherwise, if dili pa gina siya ma-met is mag-add ta diri na sa arrival times. And atong arrival times kay atong gina-append ang atong mga nakuha nga arrival times. Oops, dili to ina ng pag-append. Ang way pag-append is kani arrival times. One cases is kani arrival. Another case is by using kani ang vector arrival times time and ang t. So sa may error ani niya. Wala di ay. Sige. Run na to ni. And okay, wala ra nag-infinity ang ato ang for loop. So atong output sa arrival time is kani. So naaday mo appear ng mga customer ani at time 0.01 hour, 0.038887 hour and taman sa ika 2 hours nga period so naa di mo appear ani na mga customer. Karon kay gusto nato may baw-an, gusto nato i-kuhaon ang time nato. So atong time man kay sugod 0 padulong sa kaning 2 hours. So see ang vector arrival times need na to na ibutang kay para for the plot later and so output ani atong times kay kini. So kibali ato lang gibuhat kay sa to arrival times gi-insert lang nato og 0 og t max. And diri na dayon ta sa
i-count na to ang mga number of arrival times. Oops, nila. Counts. So, kita sa 0 and saan ba? Set na ko. 0 0 katulad mo 0 sa man ba? Ang counts. Sige, length and times. -1. I think na sige. Kulang ko parenthesis. And ito na i-run is mao ni ang mga ang buhat ani kay mao ni ang mga kuan. Kani mao ni ang mga ang number of events nga ni-appear sa overtime. Okay, so guto sa 0 na din 1 na 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and so on. Taman ika 39. So, ato din ng i-plot which madugay ta. Ako na lang na ako'y code diri. Ito akong code diri. Nawala siya. Okay, wala na ako na-save. I think kani. Mali siya. Okay, ara. So, mauna ni ang ang customer arrival sa mga inasal. Sa to ang x-axis is we have ang time in hours. Ang nasa y-axis kay ang number of arrivals. So, ang kaning mga values na to diri is nag-match ni siya diri sa to ang kaning counts. So, ang kibali ang nasa tong x-axis kay ang times, then ang nasa counts ay sa y-axis kay ang kaning counts. Okay? So, mao dayon ni ang yaang plot. So, sa sugod nga case is 0 pa gyud na, then naa daw at 3 nga hour, sa early nga hours tong 0.03 hour naay isa sa taas, naay isa ka case. So, notice nga diri is taas ang line meaning, taas kayo ang waiting time na naay next nga customer nga ni-appear. So, kung ato nang i-check, amo na siya. Beyond sa 0 nagang. Whew! May taas ti diri nga kuan, naman ni siya dapit nga naman ni siya dapit nga part. Diri siya sa kay ilisod na kog check pero taas kay ang yaang next nga pod nga waiting time nasa kuan 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sa time. Dili na mao. Diri ta sa kani 8, 9, 10, 11, 12 diri nga case. Dugay kayo ang yaang next nga waiting time ay dugay kay ang iyang waiting time until may appear ang next nga customer. So mao nang nag-represent nga taas diha nga plateau o nag-plateau diha sa diri nga part. Okay, so wala pa tanawman pero diri din sa question is how many customers arrived during the entire 2-hour period? So, part na 'to sa process para ma-calculate nato ang kaning pila ka buok ang ni-appear na mga customers. So, para ma-calculate nato na is atong i-sum nato ang ato ang arrival times. Arrival times. So, we have no, di man ni pwede. We have arrival times greater than equal to 0 and arrival times less than or equal to 2.0. So we have 38 ang ni-appear na mga customers.
Okay, kung i-take na 'to ang length sa arrival times, puwede ra pud ingani nga case. Arrival times, same ra pud gyapon. Puwede ra ingani, ang kani manggod nga case, kani ang pag-code ani is puwede nato ni ma-apply para sa next nga problem. So, how many customers arrived between 30 minutes and 1 hour? So, para ma-answer ni siya is gamiton nato ning kani, sum. We have ang arrival times greater than, ah, pila man na siya, pila man ning case nga 30 minutes lisod pod kung ato na ibutang diyan 30, itong ibutang og 0.3 or 0.5 di ay. We have 27 ang ni-appear na mga customers sa mga inasal. So, diri ta sa next problem. What are the inter-arrival times sa pila atong average daw? Kani ang pangutana, pila ang average daw nato diri? Okay? So, to answer ni is take na to ang average sa ato ang waiting time. Okay? So, take the mean, take the mean sa ato ang waiting time. Pila to atong waiting time? I think wala na to na store ang atong waiting time, no? Kung ato ni i-run itong waiting time, yeah, wala na to siya na store. So, run tagbalik and this time is store na to ang ato ang waiting time. So, waiting time is store na to diri ato ang waiting times. Waiting time is kaning waiting time and waiting time. Ay, waiting times. Waiting times. Okay. Normal na rin siya mag-usab-usab. Pero karon is 39 na siya. Which is normal na po na kay tungod sa randomness. But still, duol-duol na po gyapon. Instead ganina nga 38, karon 39. Instead nga 27, is mo siyang 28. So we have ang waiting time nato yang mean. So 0.05. So mga kung lisod man na siya express into hours. So kung ato na i-convert into minutes, we have mga 3 minutes in which ang ang theoretical value nga average is 1/lambda and mahimo mo na siyang times 60. 1/lambda times 60 is 3.333, which is duol ra sad. But if dungagan tas-an pa nato ang time, I think mo equivalent ra na siya. So duol ra ang yaang ang yaang waiting time atong average nga waiting time is duol ra sa atong theoretical value. So we are on the right track. Dili po nato ni i-take ang histogram, no? So, take the histogram. So waiting times, we have so ni-follow siya og exponential distribution. Ang kani nga histogram nato. Pwede po nato i-insert diri ang ato ang theoretical value. AB line. Oops, sorry. Tanga na to na siya og color nga sa ba? Red. Red. Ay, saan ganini? Diretso na lang ko diri sa taas. Okay. Ade. We have kani and ang kani ato ang mean waiting times nga 60. So, di na kay siya
di na kayo siya makita diri, ano, meaning anong ay kay naka times 60 man ni siya, ara. So, ang blue line ug ang red line is duol-duol ra ang ang expected value. So, sakto ra 'tong gibuhat. So, ang plot nato diri is mao na ni ang katong sa plot nato ganina. You have here ang kaning kung i-plot nato sa timeline, and ang explanation is mao na ni sa explained earlier. So, for your activity is I have here an example problem or situation. So, need ako magdali kay naninawas ko diri sa aba na. So, suppose we are monitoring the arrival of passengers at a bus stop of a rural transit during a typical weekday afternoon. So, passengers arrive randomly, one at a time, and we want to understand their arrival behavior by examining their actual arrival times recorded on a timeline. So, to explore this, imagine we observe and recorded recorded each passenger arrival during a 2-hour observation window. And based on these recorded arrivals, and this is your problems na answeran ninyo. So how many passengers arrived during the entire 2-hour period, and how many passengers arrived between 30 minutes and to 1 hour mark, and running 30 minutes, change na to into 40. So, and what are the inter-arrival times? Meaning, how long was the waiting time between one passenger and the next, and what does the counting process looks like when plotted on a timeline? That is, i-plot to siya using a step function. Kanyang tawag ani is a step function showing the number of arrivals that increases over time. So, ang deadline ani sa inyong activity kay next week, mga kuwan lang, Monday. If dili kaya, then pwede na ta mag-extend. So, kuwan na lang, mag-send lang gyapon ko og drive link, and dito lang po ninyo i-upload ang inyong activity. So, okay, nasaba na gyud ang mga maskuhay. So, ang file name ninyo is sa R lang ha. So, last name underscore pila naman yung activity number dot r. Okay? So, ba't pila na ni activity na limot na ko. So, delete na lang nato inaning ano na lang nato last name underscore puson process puson process dot r. Okay? Dayon, yes, mag-send ako og link, drive link sa inyo ang submission bin. And mao lang na ato ang klase karon. So, salamat sa pagpaminaw. Then, good luck sa inyong future endeavors. Everyone, bye-bye.